16 ka nag-asawa. Mm. Bakit naaga ka nagminyo? Sa una gibuya ko sa akong mama gamay pa ko. Pinuya ka ng bata pa. Ang bata pa ko. Okay. Pagka Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? So nandito kami ngayon sa Pakibato mga kababayan at kasama ko yung PB team ng Davao, Sir Paul at saka si Peter Paul. So Yan, ako po muna ang kanyang cameraman for today's vlog mga kababayan. Kasi magkakasama po kami tatlo at meron po tutulungan dito si editor. kaming tatlo lang mga kababayan kasi yung mga kasama namin ay meron pang ginagawa. So kami muna ang nagsama-sama ngayon. So samahan nyo kami ngayon mga kababayan at pupuntahan natin itong bahay na ito para makausap yung nakatira dyan at mabigyan natin ng konting tulong para po ay makabilis sila sa mga pangangailangan nila. So samahan nyo na lang ako mga kabayan. Tara na. Saan ang daan? Kita. Ayo. Pwede mo sulod? Pwede daw tayo pumasok sa ramas. Sige. So iba yung ano din, no? Uy, iba yung hagdanan nila. Daanan nila. Kakaiba yung hagdanan nila. Ito na yung modern hagdanan. Oh, model. Paunahin lang natin si editor. Pasok tayo. Dahan-dahan lang tayo baka ano. Kumusta? say niya pait-pait ka pagugpo ta. So, ano mo ito? Anak mo ito? Kabalo ka mag, ano? Tagalog? Bisaya lang? So, ano yung pangalan mo? Rosel Bailan. Rosel Bailan. So, bakit nag-isa ka lang dito? Saan yung asawa mo? Adtog ubos naghaul og saging. Nag-harvest naghaul siya. Naghakot siya ng saging. Ano, kabayo? Dil yang lockdown. Yung asawa mo ay naghaul. Tapos, binuhat lang niya yung ano, yung saging. Bahay niyo to? Okay. Ilan anak niyo? Tulo unta namatay ang duha. So isa lang natira. Bakit namatay ang duha? Ambot nakalit raman to namayat siya. Oh, Pagkatapos wala na naibal ang namatay na. magkasunod silang duha? Oo. Okay, ilang taon? Pila edad? Magtulo na katuig unta namatay na. Okay, pila edad nitong panganay mo? Tulo ra gyapon katuig namatay na pud na. Ang isa tulo na pud sa katuig namatay na pud. Anong sakit niya, te? Nagkuan raman to nag-igit-igit ra. Nagiadto na mo sa ospital wa man natabang sa Pakibato. Wa siya natabang. Ipauli gyapon sa doktor. Na pagkauli di repera ka adlaw di na kuan na namatay na. Pila edad niya? Isa pa katuig sa Ingatan mo, ha? Okay, duha na yung mga anak na namatay. duhan. Laki ug babae ang namatay sa Kasi kuwan sa pagkain, sa iniinom na tubig, kasi nakakaon ng mga madudumi, kalentura manggod to sir. Kalentura siya. tinggi. Kasing dinggi. Kasi nag-igit. Oo, kasing dinggi. Nag-rashes siya. Nang hubag man siya ng hupong. Pagkatapos na hawa ang hupong, nag-igit-igit na pod. Nung giadto na mo sa ospital, wa naman natabang, ipauli naman sa doktor. Okay. Hirap na yung buhay. Isa lang anak. Huwag ka munang mag-anak. Buntis ka. Hindi, Oh, ayun o. implant lang.
nag-implant naman ko. Okay. So, ang kinabuhi na yung mga bana, nagkuan lang. Nag-umaras eh. Bahay na to? Oo. Oh, kumaon ka na? Nagkaon ka na? Wala pa. Magulat pa man ko sa akong bana ng hawag saging. Ng halinan. Antay mo pa siya? Nag-antay mo. Kasi nakasabit pa yung mga kaldero niya eh. Pag nakasabit pa, ibig sabihin yan, wala pang niluluto. Kasi pag yan po ibinabana nila, nandun na yan. So pag ganyan, wala pa silang kinain. So wala pa silang, antayin niya pa yung kanyang asawa para magkuha ng saging. Kasi dapat, nag-i-stack na siya dito ng saging. No? Naman nagkuan sa iyahan. Nagkuan raman siya ng halor lang. Nang hakot lang siya. So wala kamuti din eh. Wala man ko kaadtos ubos kay na may Eh bakit hindi ka pa napupunta sa ubos? may bantay siya. Walang magbantay. So pag uli ng mong bana, dapat ang konsumo ninyo, no? Ang konsumo, dapat may stock lagi dito. Kung kamote ang pagkaon, di man ito mabubulok agad pang 3 araw, nandyan lang. Mangayo naman ko des akong mama. Mama mo siya! Oh. O wag laging hihingian. Hindi Magsika para sa inyong dalawa. Ha? Okay. O kamusta naman yung bata? Wala naman sakit? Wala man siya. Ha? Wala. Nagtulog man sila. Ano? Pila edad ka na? 24 naman ko, sir. Oh, 16 ka nag-asawa. Bata pa ko nakamili. Bakit alam mo? Nalimutan mo, diba manghuhula ako? Please makikita ko yun sa mga mata nila. This is size nag-asawa. So, Bakit naaga ka nagminyo? Kadua naman ako nagmenyo ang karon dire. Katong sao nagibuya ko sa akong mama gamay pa ko. Pinuya ka ng bata pa. Bata pa ko. Okay. Pagkaw man nagbibiyaan man ko sa akong bana sa una. Niadto kog Davao. Narbaho ko. Pagkatapos na nag-textmate man mi sa akong bana na karon. textmate. Nagdalaga na ako. Mao na akong nabanak karon. Pero itong unang mong bana, pila edad ka no nung binuya ka? Nga 14? 14 pa ko, sir. Nakatong laki 18 na. Okay. 18 na yung edad. Asan na to? Lalaki? Nyawa naman dire. Bisaya? Dili. Itong ka-textmate mo, Bisaya? Lumad pod. Uy, Tagatalaingod. Ha? Tagatalaingod. Kay lumad man to ata. Uy, yung ka-textmate ka, kaya nag-asawa ka ulit. So itong bahay ninyo, permanent na kayo dito o aalis din kayo dito? Dili, sir. Dili rami. Dito na kayo? Mga gamit ninyo? Ano lang? Kanara. Meron ka bang ano? Meron ka sabi karon? Wala, sir. Wala ka sabi? Wala. Mao gay nang haul akong bana kay para maka kuan pod mig ipalit og bugas. Pagkapalyapon lang pod mi. Taga-adlaw kaisa kadua ra mi kakaon. Sa isang araw, 2 lang beses kayong kumakain. Oh. Pwede namang 3 beses kayong kumain. Basta sa umaga, ang kakainin nyo kamote. Walang kamote, bisag saging. Tanghali, bigas, sa gabi, bigas. Diskarte ba? No? Minsan kasi, hinahayaan kasi natin na gano'n. Pero kung masinop tayo, okay lang walang pera. Basta yung sabi ko sa'yo kanina, kung may papagkukunan kayo ng kamote, stock lang dito sa Malay. Para every time na oras ng pagkain may lulungag ka. Di ba hindi nakatunganga lang tayo. Wala naman tayo naantay. Diba? Para mabago. No? Yes, sir. Buti ang lalaki ang naghanap buhay, dili ka, no? Kasi mayroong baby. Pero natulong ko sa imong bana. Wala man, sir. Nitabang ka. Minsan ra kung kanang naimubantay sa akong anak, kung di muskila akong manghod magpabantay ko kay mag-uban-uban ko dito sa ubos. Magkuan maghagbas. Okay. Sa Davao, anong nagtrabaho mo sa una?
Balay raman sir. Gihire lang pud ko. Dugay na to. Dugay na. Okay. Alam mo, yung bahay ninyo, maganda naman siya kasi malamig. Oh, di ba? Kasi kugon. Kaya safe naman siya dito. Problema lang pag nagkakasakit. Kaya ingatan mong magkasakit. Ano? Ay, mga tanim na gulay. Wala sir. Bakit wala kang tanim na gulay? Ha? Wala man ko katanon. Kung magtanim ka kahit kamote ba? Galay. Every time na may kamote din ang sudan. Di ba? Yes sir. Oh, kahit paano masustansya, healthy. Ha? Gadiskarte. Oh. O baka sabihin ng mga nanonood sa atin, pakilamero si Paul. Pakilamero si Edito. No, Hindi. pakilamero si Pugo. Tinuruan lang natin. Oh, tinuruan lang natin. Siya man, katutubo man to siya. Katutubo, dili. Lang sir. Oh. Anong tsura niya? Katutubo, dili. Ha? Ah. Si Edito ba? Katutubo, dili. Tutubo siguro sir. Katutubo siguro. Katutubo yan siya. Diskarte lang ba? Kahit mahirap. Na, diskarte. Tanim. Itong paligid nyo. Kung nabubuhay ang gulay, sige na lang. Oh. Kailan may mampod ang gulay. Tama. Diba? Kasi mas maganda yung gulay kung kasi masustansya. Ano ang maipapayo ko sa kanya? Ang payo ko lang sa inyo, mag-asawa nga kapag kailangan talaga nga magsipag-sipag tayo kapag nandito tayo sa bundok. Dito tayo sa bukid, ang pinaka-importante kapag nandito tayo sa bukid ay magtatanim tayo. Kasi meron man tayo mga lupain. So, para hindi tayo gutumin, hindi gutumin din yung mga anak natin, so kailangan talaga tayong magtanim. So, kailangan nga sabihan mo yung asawa mo nga ang dapat naka-intact na yung mga pagkain. Kahit yung kahit mga kamote, balanghoy, kanon, naka-stack na dyan para sabi ni Edito yung intact. Hindi ko akalain mo sasabi ni Edito. O alam mo yung ibig sabihin ng intact, naka-impact ka na dyan. Ha? Yes sir. Na, kabalo mo ang sulti ni Kaan, Edito. Nasabtan mo? Nasabtan mo? Yes sir. Yun, diskarte ba? Kaya, sabi natin pobre, kasi hinahayaan natin na gano'n ang buhay. Pero kung diskarte, kahit mahirap, na makakaraos ba? So, kaysa nakatunga nga tayo, kaantay tayo nung pagdating ng asawa, habang tulog ang bata, tanim ka dyan. Anak ko yung garden diya nga kuan sir, pitsay. Okay na pala. Oo. Gagmay pa. Dagdagan mo pa, mag-okra ka. 2 pirasong puno ng okra. 3 pirasong sitaw. Palit-palit lang. Pag namatoy, palit ulit. May 1 pirasong talong. Para every time na kayo ay kakain, hindi lang yung kamote yung kinakain. May gulay na mahigop ng sabaw. Sustansya na din yun. Ha? Para yung bata, nagiging malakas ang kanyang immune system. Kasi sa pagkain din, minsan walang sustansya. Pag ang pinapakain mo dyan ay puro karbo-karbo, itong kamote, walang ibang sustansyang pumapasok na nakukuha natin sa mga gulay sa ibang pagkain. Ha? Baka sabihin mo, pakailamero ako. Tsaka si Edito, ha? Ano lang yun, kami, ina-guide lang namin kayo. Tinuturuan namin kayo sa tamang gawin. No? Kasi mga bagay na yun ay kailangang matutunan nyo din. No? Paano ang tamang diskarte sa buhay.
para malampasan ninyo yung kahirapan. Kahit di kayo nakapag-aral, kahit ganito yung bahay, okay lang. Basta malinis at kumakain ng tama. Ay, ganito na nga yung bahay natin, patamad-tamad pa tayo. Puwarong nangyayari. Tama. Ha? O, diskarte ha. Okay, meron bibigay sa iyo dito. May bibigay ako sa iyo dito. Sana ibili mo ito ng bigas para hindi mo na kayo kakain ng kamuting kahoy. So makabili kayo ng isda, ano. At sana gamitin mo ito sa maayos yung kinakailangan dito sa bahay. At para po ay hindi naman kasi nung una kasi sir, sa akin nung una ganun pa rin yung buhay namin. Ay lagi kaming tanghali kamote, umaga kamote, hapon kamote, no. So kapag meron kaming bigas, kaisahan lang namin yan lutuin. Pag may 5 kilo kami nga bigas, so lutuin namin yung kaisa. So pagka bukas ay maghanap naman po kami ng kamote. So dumating ang panahon nga marami ng mga Bisaya doon sa amin. So natuto na rin kami nga papaano magdiskarte kasi may mga Bisaya doon sa amin. So kaya po ay huwag ka lang mag-ano sa amin kapag pinapayuhan ka namin. Kasi itong pagpayo namin sa iyo ay para lang sa inyo, para hindi kayo mahirapan. So kunin mo itong pangbili mo ng bigas at mga ulam nyo. So, kahit maliit lang yan pero galing yan sa puso namin ng PBT na bigay sa iyo. At sana po ay huwag tayong makalimot nga magdasal tayo palagi sa Panginoon at kasama sa paggawa, no? Kaya kailangan kasi nga kapag magdasal tayo ng Panginoon nga magpatulong tayo sa Kanya at kailangan nga gumagawa tayo. Sige, Ande. Ingat ha. Salamat sir. Hindi may sinabi namin ha. Pag dumaan ka ba dito, wala akong nakitang guloy. Ayan. Kahit mga galay-galay lang, okay na. O, sige. O, ayan. Sige po mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. God bless you. Bye-bye. Bye!